Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko lang po yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Meron kasi tayong kaibon na matagal na po na nagtatanong sa akin. Yung katanungan sa akin ni Sir mga kaibon, kung pwede daw bang ipakita ko kung ano ang pinagkaiba ng Decino Opaline sa Decino na normal. Mga kaibon, pasensya na kung ngayon ko lang po ito magagawa ng content dahil po itong Decino natin dito na isa, meron kasi yan na itlog ng nag-comment si Sir mga kaibon. Kaya po hindi ko muna ginawa ng content dahil wala po akong makukuhang gagawing model para ipakita po sa inyo dahil po merong itlog yung alaga natin, baka po ma-stress kapag kinuha natin dahil po nangingitlog. Ngayon po dahil okay na po, pwede na natin na gawing model dahil tapos na rin po siyang mangitlog. Ipapakita ko na po sa inyo kung ano ba ang pinagkaiba ng isang Decino Opaline sa isang Decino na normal. Ngayon, meron tayo ditong dalawa na Decino. Ang isa po dyan, Opaline. Ang isa po dyan, normal. Pareho po yan naka-split sa ino, mga kaibon. Ngayon, pagmasdan po muna ninyong mabuti kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawa. Dahil po para sa akin, pagdating sa kulay, halos po wala po silang pinagkaiba. Parehong pareho po mula po sa ulo hanggang sa mga flight feathers, wala po silang pinagkaiba. Parehong pareho po ang kulay nila mga kaibon. So pagmasdan po muna ninyo kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawa pagdating sa kulay mga kaibon. So yan. Ang isa po dyan Opaline, ang isa po dyan normal. Fisher lang po mga kaibon. So yan, nakapwesto po yung dalawa. Pagmasdan po ninyong mabuti, talagang halos wala po yan pinagkaiba pagdating po sa kulay. Parehong pareho lang po mula ulo hanggang flight feathers. Yung parte ng kulay ng likod, parte ng kulay ng dibdib, halos po mga kaibon wala silang pinagkaiba. Pagdating naman sa kuko mga kaibon, talagang halos pareho lang po yan, wala rin pinagkaiba. So pagmasdan po muna ninyong mabuti yung dalawa. Basta ang isa po dyan Decino Par Blue Split Ino na Fisher. Ang isa po dyan Decino Par Blue Split Ino na Opaline mga kaibon. So yan. Yan po, nakapwesto po yung pareho, mapalikod. Yan, tingnan po muna ninyo yung kulay nila. Talagang halos wala po yan pinagkaiba. Mamaya, ituturo ko po sa inyo kung saan natin makikita kung paano malalaman kung alin ba sa kanilang dalawa ang Fisher at alin ba sa kanilang dalawa ang Opaline. At magbibigay pa rin ako ng ibang tips patungkol naman sa mga kulay dilaw mamaya po mga kaibon. For now, pagmasdan muna ninyong mabuti. Dahil yung kulay nila halos wala pong pinagkaiba. Talagang halos parehong pareho lang. Pagdating sa mata, halos wala rin naman po silang pinagkaiba. Titingnan po ninyo, talagang pareho din yung mata nila. Itong video natin merong flash, kaya po kung mapapansin ninyo parang merong tuldok na kulay pula dyan sa gitna ng mata. Pareho po yan split ino. At lagi ko naman sa inyo nang tinuturo na itong mga Decino, itong mga white bulls, itong mga pastel, galing na po yan sa parisan na merong dugong ino. Kaya po naglalabas ng ganyan. Tandaan po ninyo, ang pastel, kagaya po ng mapapar blue pastel man yan, blue pastel, green pastel, or kaya naman kagaya po ng white bulls, yellow bulls, at isama natin tong Decino, ito po ay galing na ito sa mga parisan na merong dugong ino. For example, nakapagparis ka ng sa Opaline, for example, nakapagparis ka ng green or kaya naman par blue or kaya naman blue Opaline split ino. Ngayon, pinares mo ngayon sa normal.
na opaline, walang dugong ino, may chance po na maglabas po yan ng kagaya ng pastel or kaya naman white bulls or kaya naman sa par blue kagaya nitong Decino, dahil po ang isa sa parent merong dugong ino. So yan po ang dapat na tandaan po ninyo dahil napaka-importante po niyan. Halimbawa sa mga parisan ninyo merong naglalabas palagi ng Decino or kaya naman naglalabas palagi ng pastel or kaya naman white bulls. Isa doon sa parisan mo, meron dugong ino, kaya hindi lang niya naglalabas ng visual dahil nga po, isa lang ang meron dugong ino. Tandaan po natin, ang mode of inheritance ng mga ino, autosomal recessive. Kagaya po yan sa mga pale, danpalo, bronze palo, dilute. Ganyan po ang mga mode of inheritance niyan. Ngayon, bago ka makapagpalabas ng visual, kagaya sa mga ino, dapat parehong parent meron dugong ino para merong visual. Kapag isa lang ang merong dugong ino, yun na po, pwedeng maglabas yan ng pastel or kaya naman white bulls or kaya naman yellow bulls or kaya naman kagaya po nito sa par blue na Decino. So isang napakalupit na tips yan mga kaibon na lagi mong tandaan. Huminto ka man sa pag-aalaga ng ibon, bumalik ka man sa pag-aalaga ng ibon, yung ideyang yan na binibigay ko, wag na wag mong kakalimutan dahil importante yan. Ngayon, dahil nasipat na po ninyo, nakita na po ninyo kung ano ba ang pinagkaiba sa kulay nila, halos wala naman. Ngayon, meron isang palatandaan yan para malaman natin kung opaline ba yan or fisher lamang. Ngayon, kukunin ko po dyan ng isa at ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ba ang pinagkaiba ng fisher doon sa opaline. So, ang isa po dito, Decino par blue na fisher, ang isa po opaline. So kukunin ko po sa inyo. Unahin natin yung fisher. Ulihin natin yung fisher mga kaibon. So ito yung fisher mga kaibon. Ngayon dahil medyo masikip yung space natin, iusog ko muna yan. So yan po, ito po yung fisher. Tingnan nyo yung mata nya. Meron parang kulay pulang tuldok. Yan po ay split sa ino. At kahit hindi po split sa ino, possible split ino, basta po nanggaling kagaya nitong Decino or yellow bulls or white bulls, meron po yung ganyan sa gitna na parang kulay pula. So sa kulay, halos wala namang pinagkaiba yung dalawa. Ngayon, titingnan natin yung buntot dahil dito natin malalaman yan kung opaline ba siya or fisher lamang. So ito po yung buntot ng fisher. Wala rin po yan tayong makikita dito na rampa. Wala tayong makikita. Ngayon, yan. Hindi ganong makita dahil masyadong maliwanag mga kaibon. Wait lang. Baba muna natin yung opaline. Hindi ganong makita dahil yung liwanag, masyadong maliwanag yung ilaw natin, napaka-clear ng buntot ng mga ito. So yan, kung mapapansin ninyo, merong parang kulay puti. Yan, merong kulay puti rito na parang baring. So yan po ang palatandaan dyan na fisher siya. Meron siyang baring pa rin. Kaso mga kaibon, masyadong maliwanag dahil sobrang light ng kulay nito. So yan, kung nakikita nyo, yan, kita na rin naman. Yan, ganito ko, kita rin naman na mayroong baring po rito na kulay puti. So yan po mga kaibon. Kung mapapansin ninyo, yan, may baring po yung buntot po niya. Yan. Ito yung pinakang parang orange sa taas. Yan. Ito yung parang pinakang orange. Dito, mayroong kulay puti.
Yan po yung pinakang baring niya mga kaibon. May baring po pa rin yung ganito. So yan, kung mapapansin niyo, ito yung pinakang parang orange niya na kulay. Dito yung baring na kulay puti. So yan po ang palatandaan ng isang fisher mga kaibon. Merong baring po yan. Yan, kung mapapansin niyo, merong baring po yan dyan. So yan po. May baring po yung fisher. Ngayon, titingnan natin yung opaline. Papakita ko po sa inyo yung opaline. Basta tandaan po ninyo, itong mga disino na fisher, merong baring na kulay puti. Yan dyan. Yan. Ito mga kaibon, kitang kita na yung baring. Pakita natin yung So ito po yung opaline mga kaibon. Halos wala rin naman po yung pinagkaiba sa kulay nila. Pareho lang din po yan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung buntot. So yan po. Yan. Wait lang mga kaibon, bukahin lang natin. So yan po yung buntot ng mga opaline mga kaibon. Kung mapapansin ninyo, wala siyang kabaring-baring na kulay puti. Yan. Yan. Kita ba? Yan. Mga kaibon, no? Yan po yung buntot ng mga opaline na disino, mga kaibon. Yan. Kung mapapansin niyo yung pinakang kulay niya dito, parang sa Green Series, diretso lang din. Ito kasi medyo nabasa yung pinakang buntot niya. Yan mga kaibon. Yan. Yung pinakang parang orange niya dito, hanggang dito talaga diretso siya. Wala pong pinagkaiba kagaya sa mga buntot ng Green Series mga kaibon. Yan. Wala po siyang baring dito sa pinakang dulo. Yan po mga kaibon, yung pinakang buntot niya. Yung pinakang parang orange dito talagang hanggang dulo din, kagaya din sa green opaline, yung buntot ng green opaline. Magkaiba nga lang ng pinakang kulay niya. So yan po mga kaibon, oh. Yan po yung buntot ng mga disino na opaline. Yan, mapapansin po ninyo yun, itong pinakang dito. Yan. So doon sa kaibon natin na nagtanong, wala naman pong pinagkaiba pagdating sa kulay. Nagkakaroon lang po ng pagkakaiba pagdating sa buntot mga kaibon. Doon lang po nagkakatalo pagdating po sa pinakang buntot niya. Kung ano yung pinakang buntot ng mga Green Series kagaya ng Lutino Opa, tapos kagaya ng Lutino na Fisher, halos pareho lang, nagkaiba lang ng kulay pagdating sa disino na Par Blue mga kaibon. Sa Lutino, halimbawa Lutino Opa, wala pong baring yan, diretso lang din. Pagdating naman sa mga Lutino na Fisher, merong baring yan na kulay puti rin. Kagaya rin po ng kagaya nitong isang Par Blue disino natin dito na merong baring na parang kulay puti mga kaibon. So wala rin po yung pinagkaiba sa Green Series pagdating sa pagkakilala kung paano malalaman kung opaline.
pareho lang po yan, sa buntot po nagbabase. Halimbawa po, kung hindi mo alam ang pinagmula na parent, tapos gusto mong malaman kung opaline ba yung disino mo, tingnan mo yung buntot, doon mo yan malalaman mga kaibon. Parang buntot rin po ng Green Series. Ang pinagkaiba lang nito, dahil ito ay par blue, yung kulay niya mga kaibon. Pero pareho po yan, wala pong pinagkaiba. Kung ano ang fisher ng Lutino Opa, ay ng Lutino, kung ano yung kulay ng buntot ng kung ano yung itsura ng buntot ng fisher ng Lutino at doon sa buntot ng Lutino Opa, ganun din po dito. Sana doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos, at doon sa mga kaibon natin na nanonood, sana po nagkaroon kayo ng konting kalaman at konting idea. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.